kita. Ay, hindi ako naka-mic. Suotin natin tong bigay sa akin ni Ate Raquel na dress. Thank you, Ate Raquel. Fit na fit sa akin. Buti na lang kasi summer na summer na. Ay, yung forma natin, magsasampay lang naman ako. So, today guys, mag-attend tayo ng party. Tingnan nyo, naka-sunblock ako, naka-shade tayo, and naka-dress tayo. Mga damit pa siyang ibang binigay. Ipapakita ko sa inyo mamaya-maya guys. So, ganito yung ating formahan. At magsasampay lang naman tayo. Ganon dapat. Pag kahit magsampay lang minsan, magpaganda tayo. Hindi ko pa kayo na-update. Kumusta na sila Mandira? At yung fiancé niya, na which is asawa na niya guys. Sabihin ko sa inyo. Kwentuhan ko kayo, update ko kayo. Kumusta na sila? So, dito na ako sa baba. Kwentuhan ko kayo. Nakain kasi ako ng gooseberry. Bali pala guys, yung update sa kanila ni Mandira kahapon, yung kasal nila sa court. And mabilis lang naman sa kanila magpakasal dito sa court. Basta importante, kompleto na yung documents nila. Kaya nga after nung engagement nila, pumunta sila sa bahay ng lalaki. And nag-process sila. Sumama doon si Mandira for 2 days kasama yung buong family ng lalaki. So, ang nangyari after the engagement, hindi po sila yung katulad sa atin na pwede na magsama, yung ganun. Sa kanila, hindi. Kahit love. Kasi alam nyo ba, kahit yung lola niya, kasama namin pa, parang hindi niya talaga tanggap. Ayaw ng lola yon kasi alam nyo naman sa kanilang kultura, hindi pwede yung sumama yung babae kasi para sa kanila, talagang ikakasal tsaka lang sasama kahit love marriage pa. Pero alam nyo ba guys, marami rin namang sa kanila no na sa sobrang pagpigil kahit love marriage, ang nangyayari is nagtatanan. Nagtatanan yung guys, yung mga magjowa, nagtatanan, especially hindi magkakast kasi nga syempre like sa pamangkin ni auntie hanggang ngayon, aray ko, andoon pa rin sa kanyang boyfriend dahil nga hindi sila parehong cast. So kaya ayun, na mapalad lang itong si Kanchi dahil pareho po silang cast kasi yun lang naman yung hingi ng kanyang magulang nung sinabi niya na yun nga, meron na akong ganon, boyfriend. So ang hiling lang naman ng magulang niya, wala namang problema. Excuse me, basta ka-cast lang nila. 'Di ba sinabi ko na sa mga previous vlog ko ito. So big deal talaga sa kanila yan guys. Pero mayroon namang iba. Halos nga, again, sabihin ko, yung mga friends ni Deepak, mga halos na bilong nga sila sa, alam nyo na, yung caste system nila dito. Kaya hindi ko rin ma-avoid sa inyo na masabi yan. Kasi talagang nandyan pa rin, yung ganun ba. Pero, bilib ako at hanga ako sa mga katulad niyan, mga kaibigan ni Deepak, na nabilong sila sa mataas. Pero, yung mga kanilang partner is, hindi nila ka-level sa caste pero naipaglaban nila at ngayon okay naman silang namumuhay and like kagaya sa kanila ni uncle naman, sinusuportahan nila yung kanilang anak kasi ayaw din naman nila sa nakikita nila sa mga iba nangyayari na naglalayo o lumalayo yung anak, sumasama na lang sa lalaki, yung ganun. So since mahal nila yung mga anak nila, binibigyan nila choices, pero yun na ang hiling nila sa mga babae, ang ka-level nila, ang kakas nila. So siguro nagkataon din naman si Kanchi na yung napili niya is kaano niya kasi hindi natin syempre mauutusan kung love na, kagaya din naman sa amin, 'di ba? Na dito kami ang aming swerte, so kaya ayun, at ito yung pinili namin, yung ganun ba. So ayun guys, at after na engagement nila, yung lola nila, nanay ng tatay nila,
is talagang ano siya, kumbaga malungkot siya, sabi nga niya sa akin. Kasi sabi ko sa kanya, paano yan? Kasi si Kanji, sabi ko, engaged na siya at magpapakasal na rin. Sabi niya, anong magagawa ko? Sabi niya ganon. Kasi aalis at aalis din naman yan sa poder ng magulang niya, yung ganon ba? Kasi alam niyo naman, ang mga babae dito, pag once ganon na, aalis na sa poder nila. Pero ang tanong ngayon din, di ba may nagtanong sa inyo dyan kung nagsasama na ba sila. Actually guys, nung after nung engagement, kanya-kanya po silang uwi. So kung nakikita nyo, may mga binibigay kaming sa red envelope, mga cash yun mostly. Ganon talaga dito, cash talaga ang binibigay. Hindi sila more on material hindi kagaya sa atin. Kahit pa naman may birthday, cash talaga ang binibigay dito. Parang kinaugalian na nila, mas masaya pa sila na i-cash na lang kaysa sa, alam nyo na, material. Kasi parang hindi sila mahilig, mas gugustuhin pa nilang makatanggap ng cash. So, yung cash na natanggap ni Mandira para lang sa kanya talaga yon. Akala ko noon mag-share. Kaya pala guys na, 'di ba nakita niyo naman na more doon sa party niya is babae na side, min sa kanyang side and konti lang sa lalaki na side. So, parang every time na may mga ganitong ganap sa babae na side, guys, mas malaki ang bigay sa kanya compare sa lalaki. Yung ganon. At saka, yung lalaki naman na side, mas malaki naman ang ibibigay sa kanya compare sa babae. So, kung ano yung natanggap ni Mandira nung engagement nila is sa kanya yon. Hindi sila mag-share nun. Depende na sa kanila kung gusto nila. Silang dalawa mag-usap kasi pera naman nilang dalawa yan. Pero kasi, since after nung engagement parties, uuwi na sila sa sarili nilang bahay. Dahil, syempre, hindi rin naman papayag yung parents ng babae na dadalhin ng lalaki kasi para sa kanila, tinanggap nila ganun. Kita nyo kahit kiss, wala doon sa engagement party ni Mandira. Hanggang subuan lang sila, yung ganon. Wala talaga guys. Kung sila na lang dalawa, pag sila na lang dalawa, ganon, magkakaintindihan naman sila, yung ganon ba? Kasi syempre, andun yung mga matatanda na syempre iba ang kanilang pag-iisip. Basta, kumbaga, pinakita at nakita nila na for formality ba lahat? Hindi yan kagaya sa atin. Well, actually, dapat nga walang mga tika-tika kasi according kay Auntie, sa kanilang culture, kahit magkapareho silang caste, pero magkaiba ang kanilang kumbaga paniniwala din. So sa kanila ni Auntie, according kay Auntie, sa kanilang caste at culture, walang tikahan dapat kasi pag ganyan, di kasal na yan, yung ganun ba. Pero siguro ginawa nila advance kasi after ilang days, magpapakasal din naman sila. Kahit na like kahapon na sila kinasal. Yung parang inisa na lang nila engagement party and yung party nila na after kasal. Yung parang ganun. Kaya may tika guys. Otherwise, walang tika-tika na ganun. Kumbaga it takes time pa. So sa kanila kasi ibang nangyari. Sa court sila kinasal, hindi pa sa culture. So sa culture, hindi pa sa ngayon kasi kailangan nilang mag-save pa ng pera kasi alam niyo naman pag culture nila more on show off talaga and ganun na yung kanilang ganun na yung kanilang kinalakihan, paniniwala, kaya respeto na lang natin yun. So ayun, after nun pareho silang dinala ng sa sarili nilang family and kasama namin pa uwi yung lola ni Kanchi, lola nila which is yung nanay ng tatay nila. Talagang talaga siya, sinasabihan niya ako na ayun, anong oras kaya sila uuwi? Sila Kanchi Mandira. Kaya sabi niya agad, uuwi syempre, uuwi yun mamaya, hindi yan siya pwedeng sumama sa lalaki kasi hindi pa naman yan sila kasal. Yung parang against talaga siya ba? Kasi syempre alam niyo naman yung mga matatanda, di ba? Kahit naman sa atin na talagang alam nyo na, pero kasi yung generation ngayon iba na. Pero hayaan na natin kasi kumbaga naiiwan pa rin sila, kumbaga sarado pa rin yung kanilang paniniwala, utak, yung ganun ba. So makikinig na lang tayo yung ganun. Then ayun, pare-pareho silang umuwi sa sarili nilang bahay and yung party, sino ang gumastos, yung lalaki ba o yung babae. Actually, yung babae guys, which means
sila ni Mandira kasi party nila yun eh. Sila yung nag-party. Kita nyo, konti lang yung dumalop sa side ng lalaki. At napakadami namin. Kasi party yon ng babae. And talagang sila nag-host ni Auntie. And kung makikita nyo guys, walang role yung parents. Walang role ang parents ng lalaki. Tiyahin niya lang yung nandun kasi nga bawal mag-perform yung magulang nung babae, nung lalaki. Napakahirap i-explain guys, pero yun lang ang aking naitanong. Basta bawal daw siya, kahit sila hindi nila ma-explain bakit bawal. So ganun, at konting bless ng pare nila na siguro nandoon, nakuhanan ko rin ng video na kung makikilala nyo, siya rin yung kumasal sa amin ni Dipa kasi siya talaga yung pinakapare nila ama sa family na ito guys. Kahit anong ganap, kahit magpapudya dito si ama, siya yun talaga yung pare. Kahit baby pa si Juan, siya rin yun, yung ganun. Nung kinasal kami, basta siya talaga yung pinaka-trusted lang na pare nila ni ama. So ayun, at sila lahat kasi sa side yun ng babae and yung lalaki walang gastos doon. And I think sa culture, yun, magkakaroon sila ng party ng babae ulit at party ng lalaki. Pero hindi ko pa alam kung kailan. Basta yung overall na party is yung babae ang gumastos guys. Kasi nga, syempre, sila yung may gusto nun and sila yung lahat nag-arrange nun guys. And yung lalaki parang nandoon din para mag-participate pero hindi yung ganon kagrabe kasi syempre yun ang gusto ng babae at saka nag-ano lang sila exchange alahas kasi syempre engagement and yung bigay ng lalaki kay Mandira, yung kwintas, sing-sing, ganon. And kung makikita nyo rin, hindi katulad sa atin. 'Di ba? Kasi modern tayo eh. Kasi kaya hindi natin 'yan mako-compare. Sila tradisyon talaga nila 'yon na yung parents ng babae ang maglalagay ng singsing. Ang tatay ang maglalagay ng singsing sa lalaki, sa jowa ng anak niya. Ganon guys. Pag love marriage kasi iba compare sa arranged marriage guys. Ibang-iba ang kanilang way. And pag arranged marriage guys, panalo talaga kasi madaming makukuha ang babae. At saka ganun din yung lalaki guys, marami rin siyang makuha. Pero pag love marriage, lahat simple guys. Parang open na rin pero hindi pa ganun. At may kasama pa rin yung sa tradisyon nila. Yung ganun ba guys. So ayun, kasi may nagtatanong lang kung nagsasama ba sila or nagsama ba sila after nung engagement nila. Hindi. Kumbaga nag-separate ways din sila. Pero after nun, syempre sumama naman si Mandira kasi nag-process sila sa village ng fiancé niya. And syempre guys, may iwasan ba hindi sila magsama ang dalawa? Kahit ba naman sabihin natin bago pa mag-engage, nakikita-kita na sila. Kumbaga, hindi natin alam nyo na guys, be open na lang tayo and don't judge me. Kasi yun naman yung katotohanan, 'di ba? At wag tayong maging hipokrita dito. Alangan naman sabihin ko hindi pa sila guys nagtitinginan lang sila guys. Hindi pa sila guys nag-aano guys, yung kumbaga yung ganon ba? Although syempre alam naman natin na love nilang isa't isa, mapipigilan ba ng mga bata? Lalong-lalo na syempre, every time magkasama sila, hindi naman yan nakikita natin o nakikita ng mga magulang niya dahil busy din naman mga magulang at sila lang lagi ang magkasama. So, alam nga naman sabihin ko sa inyo, hindi guys, 24 hours, nagtitingin na naman sila guys, open na lang natin yung isipan natin. Okay sana kung arranged marriage yan sila, pero kasi, ano din naman, di ba? Kaya, ganun guys. So, sa nagtanong sa akin, yun, naisagot ko na. At kahapon yung kasal nila sa court and mamaya na po yung balik nung lalaki. Andito sila kahagabi. Alam nyo guys, ang init guys, kaya akyat muna tayo. Ay, hindi pala magsasaing muna ako ng rice. Actually, wala kaming planong kumain kasi kumain na kami ng parota ni Juan and si Dipa kumain na rin dahil may chicken curry naman ako. Pero, in case lang ba, baka makaramdam kami ng gutom niyon, magluluto lang ako ng rice. So, ayun guys, at mamaya may party tayo, kaya ito lang muna yung vlog ko, na-share ko sa inyo, naihabol ko ito kwento sa inyo. Nandito sila kagabi, late na, kasi nga nanghiram sila nung weighing scale namin. At ayun, dahil mamaya na yung flight ng lalaki, papuntang UK, 6 o'clock ang flight niya. And ayun, parang after naman ng engagement,
hinahayaan na silang dalawa kasi nga, syempre saan pa ba papupunta and pareho silang kinasal na kahapon. Kumbaga is tinanggap na yun ng mga magulang nila na hayaan na natin kasi kumbaga is wala naman sila magagawa, hindi naman nila yun mapipigilan na guys. So kaya ayun. Pero si Mandira, dito pa rin siya naka-stay sa magulang niya. And dahil ngayong lalaki is babalik sa UK, so later on, si Mandira ay susunod din naman yun dahil pinaprocess ng lalaki guys. Kaya nga, kumukuha si Mandira ng IELTS, may passport na po siya, and that day nung nakuha niya yung passport niya, pumunta siya agad dito sa akin, and masayang-masaya siya na pinakita niya. That day na nakuha niya, agad siya dumiretso sa akin at pinakita niya dito. So hindi ko lang yan sa inyo na i-share kasi nga, ayaw niya. And syempre, may mga nag-message sa akin, hala, may BF na pala si Mandira, bakit hindi niya man ang pinapublic? Kasi nga, kumbaga guys, ayaw niya, alam niyo ba guys, ang mga Nepalese, napaka-importante sa kanila ang sasabihin ng society. Ganon sila guys. Mas, kumbaga, binibigyan nila yan halaga yung sasabihin ng paligid nila. So kaya, at lalong-lalo siya, sinikreto niya lahat yan kahit noon sa amin guys. Kaya, hindi ko yan ma-share sa inyo ng basta-basta dahil sabi ko nga sa inyo, ayaw nire-respeto ko, and kung ayaw niya, di mag-antay na lang until kung kailan niya gustong i-public. So kagaya nito, pwede na dahil kumbaga valid na po lahat, which is may point naman siya. Diba? So ayun guys, magsaing muna ako, and I hope na i-share ko sa inyo lahat, and pasensya na kayo kung medyo late na yung pag-update ko sa inyo, and at least nasabi ko. And mamaya magsha-shoutout ako dahil may nagpapa-shoutout po sa akin. Birthday po, okay? So magsaing muna ako guys at balikan ko kayo. Again, Ate Raquel, thank you so much. And ipapakita ko pa sa inyo yung ibang damit nabigay sa akin ni Ate Raquel. And may lipstick po siya and lotion din nabigay. Ate Raquel, thank you po. And see you again sa pagpasyal niyo ulit dito sa Nepal. So magsaing muna ako guys ha. Alas 12 na dito. Ang init guys. Okay guys, so tapos na kami kumain ni Johan at pakita ko sa inyo yung bigay niya sa akin lipstick. Ito guys, from L'Oreal. Ang ganda ng shade nito guys, promise. Ito, bigay niya sa akin. Ito ay ang shade number 1E3. Le Carmen Courage. Ang ganda nito. Sobrang pigmented. Hindi ko makita eh. Ayan. Hindi ko makita yung ano ko kasi ang liit nitong sa video ko. Basta ang ganda nito guys ba. Basta L'Oreal talaga guys, maganda talaga ang mga lipstick nila. Ito yung lotion na binigay niya sa akin. Ang bango nito from Bath and Body, I think, kung hindi ako nagkakamali sa Bath and Body. Yes, tama ako, Bath and Body. Gingham ang pangalan. Ayan, by Bath and Body. So, yung mga damit ni Ate Raquel, dahil po may mga damit po siya na may mga tags pa, may mga ano, at saka yung iba niyang damit, actually hinati namin ito ni Inday Neneng kasi ito ayaw niya nang dalhin dahil nga sa dami nilang mga gamit, so binigyan niya kami ng pamana to guys, at tinry ko na ito at sobrang fit sa akin lahat. So ito yung binigay niya, yung mic ko, yan, maganda. And ito, yan siya guys. O diba, sobrang happy namin Inday Neneng dahil syempre diba, bibili pa ba kami na sobrang mahal ang mga damit dito. Yan, thank you Ate Raquel. At saka sabi niyo, naku, kayo na ang bahala, pagpasensyahan niyo na. Sabi niya, siya pa humingi ng pasensya sa amin. Hinati namin Inday Neneng. Ayan. Ayan guys. Namigay niya. And then, ito. Mapalad tayo at nabibigyan tayo ng blessings. Ayan. Thank you Ate Raquel. Tinry ko na ito lahat at fit sa akin. And ito guys. Ayun. So, meron din tayong eyeshadow palette na binigay ni Ate Raquel. And yung unang binigay niya. And perfume. And nabigyan niya rin sila ni Sis Corazon and ni SL Nepal and ni Inday Neneng. So, ayun guys. At saka ano pa bang mga sasabihin ko sa inyo? Basta Ate Raquel, thank you so much sa lahat ng pa-blessings mo sa amin. Maraming salamat. And hope to see you again sa Nepal guys.
sana magkita ulit kami. So, ayun, at saka i-end ko na yung vlog ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hopefully, ma-upload ko agad-agad ito. And thank you sa lagi niyong pagko-comment sa akin. And sa walang sawang suporta, guys, na lagi pa rin kayo nandyan. At lagi niyong pagko-comment. Thank you so much. And sa pagbibigay ng likes. So, again, guys, salamat muli sa mga oras na para lang mapanood itong vlog ko. And God bless us all. Mag-ingat kayong lahat. And ayun, dadalhin ko na naman kayo ulit sa party na pupuntahan natin mamaya-maya. So, ayun guys, pasensya na kayo dahil puro tayo ganap-ganap at igagrab natin yung opportunity na ito dahil ito yung season guys sa Nepal na kung saan puro kasalan, basta mga ganitong ganap guys, itong month na ito. Baisak ang tawag nila sa buwan na ito guys. And after nyan, wala na, iba na naman. So, i-grab natin yung opportunity na maraming nag-invite sa atin. Actually, may isa pa kaming party na hindi po napupuntahan kasi nga, alam nyo na guys, nakakapagod din pero ma-appreciate natin yung mga tao na dito kasi guys, no, sa Nepal, bihira sila mag-invite talaga ng kumbaga ka-close lang nila o malalapit sa kanila, yung ganon. And kaya i-grab natin yung mga taong na-appreciate tayo. So, i-end ko na yung vlog ko at saka maraming salamat po muli. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel, baka naman may time kayo, i-click nyo lang yung pulang button para ma-update po kayo pag may bago po akong upload. And sa mga hindi po nag-skip ng ads, again, thank you so much. Meron lang po akong i-shout out at birthday niya po bukas. So, advance tayo, i-greet natin. At baka meron po akong hindi na i-shout out, pagpasensyahan nyo po, i-comment nyo na lang po ulit. And baka pag may time tayo, magsha-shout out po ako. Okay po?